Hello guys, hello. Hello, rinig ba ako guys? Hello, rinig ba? Hello, hello. Rinig ako? Okay, see. Okay, okay, thank you. Good evening everyone. And today is September 28. Hindi ko kayo pinapapanik pero lapit na. 1 month. Lahat ba kayo November takers? November kayo lahat? Or merong May? Okay, so November. Okay, ito yan. When it comes to the month before the exam, magpakasaya na lang kayo. Kasi ito yung personal ko to, personal experience ko to. I didn't want to tire myself out na binaburnout ko sarili ko by answering loads of questions before the day of the exam. Mas gusto ko na relaxed ako. Ayokong minamadali yung sarili ko. Ayokong isipin na, ay, ang dami ko pang hindi alam. I just want to rest. Para pagdating ko ng week na ng exam, marami akong energy. Why? Kasi mental block is a problem talaga. Totoo yun. It's not just a complaint. It's not just yung mga excuses. No, totoo siya. Kumbaga, marami kang alam, biglang poof, mawawala yan. Once na talagang mapagod ka and ma-burnout ka. Yes, yung pressure nandyan. Hindi yan mawawala. Hindi mawawala ang pressure. Now, it's up to you how will you convert that pressure. Remember, di ba sa law of energy natin, energy conservation, hindi mawawala ang energy. It could only be transformed into another form. Now, kung ako sa inyo, you could always use that pressure for more positive reinforcements. Kumbaga, marami akong naririnig na stories na ganito. Sinasabi nila na, Sir, pressured ako masyado or masyado akong kinakabahan kasi nandyan na. Yes, that's your future. Yes, that's your job we're talking about. That's your license. Pero you could still try to do things which benefits your body, your physical body, your mind, your soul. What do I mean? Kunwari, kinakabahan ka, nag-overthink ka, mag-jogging ka sa labas, mag-workout ka, kain ka ng masarap na food, tulog ka. Kasi ito yan, aminin na natin, we could never know all of the things na nandyan. Kumbaga parang limited lang yung kaya natin malaman. And ang ginagawa naman natin dito sa rationalization sa final coaching is we are just practicing you paano sumagot and we are enhancing your stamina. We're not actually teaching the right answer, the wrong answer. No, we're making you realize paano sumagot, paano atakihin yung mga questions, and ano yung mga pwede namin gawin. Or rather, pwede nyong gawin para mag-improve yung overall wellness. Remember, a person's coolness consists of multiple things: emotional, mental, social, spiritual, financial, physical. I hope wala kayo mapabayaan doon. Well, mahirap yung financial. And ayun, kung mahirap ang financial, try natin mag-compensate with others. Okay? Yun lang. Yun lang itatandaan nyo for the last remaining month of the review season. You are one whole self. You're not only comprised of mental health or the mental aspect of the body. You comprise of multiple aspects. Okay? So prioritize nyo rin yung iba. Kasi mahirap sumagot ng exam na antok. Mahirap sumagot ng exam na nasa depressed function tayo emotionally and mentally. Tanggalin natin yung mga stressors muna. Siyempre yung board exam. Tanggalin natin yung mga unnecessary stressors. Tanggalin natin yung mga negative vibes. Focus lang kayo sa sarili niyo. Kung makikipag-break yung boyfriend or girlfriend niyo, sabihin niyo, after na ng exam, please.
kiss muna tayo ngayon. After na ng exam, doon tayo mag-break. Yun. Basta yun, focus on yourself. Kayo lang talaga ang sarili niya lang ang kasama niya dyan. Okay? So, yun. If ever na meron kayong questions when it comes to strategies or tawag dyan, or yung mga techniques, yung mga lifestyle changes, well, you could always ask and then later on, sasagutin ko yan. Okay? Priority muna natin yung questions natin. Okay? So, thank you. Ayan. So, for the final coaching, ang gagawin natin, in order siya ng body systems. Okay? So, 10 questions each body system. And then, if yung hindi natin matapos today, iti-take natin some other day. Okay? So, para hindi tayo magulo sa discussion. Ayan, meron tayong endocrine, fluid and electrolyte, hematology. Sunod-sunod lang yan. Okay? So, I'll give you time to screenshot the slides. You can ask any questions. Okay? You can ask questions. Don't hesitate to tell me kung masyadong mahirap yung explanation, kung masyadong madali, kung masyadong mabilis, masyadong mabagal. Okay? So, let's start tonight. Let's start. Okay, so, guys, ito. Yung mga nakasama ko nung rationalizations, medyo basic, di ba? Papahirapan ko na kayo ngayon. Kasi final coaching na to. Also, I will give questions na medyo nagtatouch doon sa bagong nirelease ng Board of Nurse, ng PRC. Medyo nagtatouch sila dun sa mga topics, pero meron din mga out of this world. Pero related dun sa mga topics na yun, para at least matingnan ko yung critical thinking ninyo and matingnan ko if may mga hindi pa kayo alam. Okay? So, I want you to chat your answers ha, kahit ano lang, kahit private message, para alam ko kung i-explain ko pa thoroughly. So, let's start. Number one, I know, having nothing to do with her life aside from peeling mangoes, reads an article from a newspaper stating the Philippine Thyroid Association and its findings about Filipinos' iodine intake. While reading, she sees that the association identified the provinces which have the lowest iodine levels. Let's highlight this. Which of the following provinces is included in the list? Okay, sige nga. I want to know your answers. Among the following provinces, sino ang kasama? Okay, ito yan. It is endocrine, thyroid. Pero, remember, pwede siyang lumabas sa CHN. Okay, sige, mag-private message lang kayo kung gusto niyo. Okay. Yeah, thank you for answering. Okay, let's go. Now, saan makikita si iodine? Iodine is seen in or intake makukuha sa seafoods. Sa tingin nyo, may mga ganyan ko. Yes. Yes. Ito yan ito yan. Ang board exam natin, hindi lang naman siya board exam to become a nurse for Piliteri, a nurse for Brunner. Magiging nurse tayo for the Filipino people. That is why kailangan nyo manood ng news. Kasi 'di ba, ano si NP1? Community Health Nursing. Hindi porket sinabing community health nursing, magfo-focus lang tayo sa mga endemic na sakit. No. Community health nursing pertains to being a Filipino nurse. Yun ang reality dun na hindi sinasabi ng Board of Nursing. And from my experience, I know magkaiba tayo ng exam kasi iibahin nyo sa inyo. Yung sa akin nun, I will never forget this question. The question was, syempre non-verbatim na to. The question was, based on the Blood Donations Act, a person a person is hinihikayat. Ano yung hinihikayat na word? Encouraged to donate blood for which of the following benefits? Letter A, to build a big mansion. Ito actual choices to ha. Letter A, to build a big mansion. Letter B, to promote
muscle health. Letter C, to buy the latest iPhone 16. Letter D, to promote bone marrow health. Actual question yan from my exam. This is the problem. Madali siya. Halata eh. We don't know paano yung atake sa inyo. Kaya yung mga ganitong questions, sinama ko na siya. Para at least you will not expect na puro objective lang. Puro subjective lang. May mga, tawag dyan, may mga true to life ng mga current events. Kaya kung ako sa inyo, yung mga flood control na yan, alamin niyo yan. Why? Kasi leptospirosis, dengue, pwede tanongin. Okay, pwede i-relate na. Sino ang Secretary of Health? Ano yung mga policies ni Bongbong Marcos? Ano yung mga promises ni Bongbong Marcos? Let's not get too political, pero yun yung reality doon. Okay? Ano yung mga focus sa health ni Bongbong Marcos? Di ba meron din tinanggal yung ibang sustainable goals sa Board of Nurses, sa PRC? Aralin niyo yung ano, yung mga latest na laws pagdating sa nursing, yung mga batas. Kasi 'di ba meron ngayon may bagong batas eh. Pino-formulate sila, House Bill. Basahin niyo lang. Malay niyo may lumabas. Ganyan sila. Okay, so yes, yung mga ganitong question, lalabas yan. If lalabas. Okay, so back to the question, iodine is seen in seafoods. So, saan ang may seafoods? Sa may mga shorelines. Lack of seafoods. Ay, sorry, but number two. Lack of seafoods sa mga mountainous regions. So, sino dyan ang mabundok? Is Batanes mabundok? Pwede. Di ba? Mabundok yan. Pero, islands yan. Mga pulo. Island. Therefore, out na si Batanes. Aurora. Aurora, hindi masyado mabundok. Sierra Madre, yes. Pero, andun sila sa seaside nakatira. Di ba? Yung mga tao nakatira sa seaside. Bukid nun, Camarines Norte. Camarines Norte, napapalibutan siya ng tubig. Therefore, the answer is Bukidnon. Why? Bukidnon, nakatira yung mga tao sa bundok, not sa seaside. Meron sa seaside, pero madalas sa bundok. 'Di ba? Plateau ang Bukidnon. Kaya mga ganyang questions, expect nyo na. Lalabas yung mga yan. Okay? So, if hindi lumabas, at least alam nyo. Okay, so number 1, letter A, screenshot nyo na. Lipat ko na yung 3, 2, and 1. Hindi ko kayo tinatakot ha. I'm saying na, tawag dyan, pwedeng-pwede lumabas yan para ready kayo. Nood kayo ng balita. Ayan, yan ang mga provinces na kasama sa list. In order na yan. Tingnan nyo, lahat halos is mga mountainous. Pwera na lang sa ibang islands. Okay? So, screenshot nyo na yan. Lipat ko na yung 3, 2, and 1. Number 2, sorry. Nurse Lauma provides information to Gwen with diabetes mellitus who is taking insulin about the medications of hypoglycemia. Which manifestations should nurse, ay hindi, nurse Lauma, hindi ko na nabalo. Nurse Lauma exclude in the information, okay. Aling signs and symptoms ang hindi kasama sa hypoglycemia? Remember, ito lang tatandaan ninyo. Okay. Ito lang tatandaan. Hypoglycemia, ang signs and symptoms niyan are sympathetic nervous system stimulation. Ano sympathetic nervous system stimulation? Fight or flight. Ito yung merong increase in body processes. Tama? Increase ang body processes mo. Increase ang vital signs. Increase ang basal metabolic rate. Increase ang perspiration. Increase ang sweating. Okay? So, lagyan natin. Increased bodily processes. So, mababang sugar mo, meron kang hunger. Pero ang tanong, exclude. Ibig sabihin, hindi pasok ang hunger. Why? Kulang ka nga sa glucose, therefore, the hypothalamus will trigger the hunger sensation. Sweating. Sweating, nagsisweat ang tao kasi hina-hyperdrive na ng body yung sarili niya
Kasi kulang na siya sa glucose to remove the glucose from the muscles. That is why nagkakaroon ng increase in basal metabolic rate for the muscles to break down on itself. Okay? Bine-breakdown niya yung sarili niya para ma-release niya yung glycogen storage niya. Now, kapag too much yung processes sa muscles, magre-release siya ng excessive heat. It will cause sweating. Letter C, weakness. Glucose is the energy of the body, energy of the cell. Therefore, pag mababa ang glucose mo, magkakaroon ka ng weakness. Bakit letter dog? Increase urinary output kasi glucose attracts water. So pag meron kang glucose, mas marami yung iniihi mo. Pero kapag wala kang glucose, walang mag-a-attract sa water, wala kang masyadong iihi. We call that oliguria and anuria. Therefore, hypoglycemia, ang sagot is increased urine output ang hindi kasama. Okay? Remember lang, kapag hypoglycemic ang patient, meron siyang SNS symptoms, anong gagawin natin? Give the patient give the patient sugary drinks, Coke, juice, fruit juice, yung mga yan. If wala tayong juice, give the patient candies. Yung mga madaling nguyain, wag yung mga Max. Yung Mentos, pwede yan. Okay? Minsan guys, ang board exam, nagtatanong ng brand names ha. So, familiarize nyo rin sa sarili nyo. Kasi sa amin lumabas Aveeno, ano raw ang ilalagay sa sa shaven area ng mga pregnant women. May mga brand names yun. Tapos naalala ko, Aveeno is parang hindi siya, mild lang siya. Okay, so ayan. Pag tinanong yung mga candy, alamin nyo, ano yung mga madaling nguyain. Okay, ayan, I'm not joking. Kasama talaga yan. Okay, so sige. Screenshot nyo na. Lipat ko na yung 3, 2, and 1. Number 3, the nurse enters the room of the patient who has undergone, thyroidectomy. Upon entering, she greets the client, "Kamusta ka po, sir? Which of the following manifestations or complications of thyroidectomy is being assessed?" Okay. Pag tinanong, "Kamusta ka na?" Pag hindi sumagot yung patient, there's a complication. Check nyo. Baka tulog lang yan. Baka na-comatose na yan sa bleeding. Or baka meron siyang laryngeal nerve damage. Why? Kasi di ba, remember, the thyroid gland is right in front of the trachea and esophagus. So, ibig sabihin, yung laryngeal nerve, dito siya dumadaan. So, pag tinanggal mo yung thyroid gland, baka matapyas mo tong laryngeal nerve, hindi ma-innervate yung larynx. Pag hindi na-innervate yung larynx, mawawalan ng function yung larynx, hindi siya magbabibrate, wala kang voice. Now, hypocalcemia is a complication. Okay? It is a complication of thyroidectomy. Pero the problem is, this is a complication caused by accidental removal of your parathyroid gland. Okay? You assess hypocalcemia by checking Schwostek sign, yung itatap nyo yung cheek tapos magsispasm, or Trousseau sign. Lagyan nyo ng VP cuff, yung forearm, inflate nyo ng mga 5 minutes, tapos magka-carpopedal spasm or bababa yung kamay. Okay? So, ganun si hypocalcemia. Therefore, tanggalin niyo si letter A. Thyroid storm is also a complication. Pero, you will check for a thyroid storm by checking vital signs, especially your heart rate, BP, and temperature. Okay? Thyroid storm kasi, sobrang daming thyroid hormones kasi bigla mong tinanggal yung source ng thyroid hormones. Okay? Lastly, hypothyroidism. Alam nyo na yan. Hypothyroidism, decreased lahat ng body processes. Okay? So, may fatigue, mababa ang vital signs, merong weight gain, merong decreased appetite, constipation. Okay? So, that is hypothyroidism. Now, screenshot nyo na yan. Lilipat ko na yung 3, 2, and 1. Medyo ano na tayo ha, pasada-pasada na lang. Kasi ano na naman to eh, final coaching naman na. So, number 4. Clients with type 1 diabetes may require which of the following changes to their daily routine during periods of infection? Okay.
Sige nga, ano sagot? Okay. Ano sagot? Okay, sige. Okay. Here's the thing. Di ba, ang insulin natin, it will cause more sugar to go into the cells. Tama? It will cause more sugar to go into the cells. Now, with an infection, is the body in a hyperdrive state? Yes. Ibig sabihin ng hyperdrive, si hypothalamus will increase the body temperature, which will increase the metabolic rate of the body, which will increase bodily processes. Kaya tayo napapagod is because madaling ma-deplete ang sugar kapag may infection ang tao. Now, isa pa to ha, isa pa. Ang infection is a paradoxical thing. Why? Kasi, di ba, madaling ma-deplete ang sugar ng tao. At the same time, the infection puts the body at stress. When it puts the body at stress, it triggers the release of cortisol, your stress hormone. When cortisol is released, it increases gluconeogenesis and glycogenolysis. Okay? Sige, sulat ko lang para ma-follow natin. Infection leads to increased sugar demands of cells. Diba? Tapos, meron pang triggers the release of cortisol. Cortisol increases gluconeogenesis. Gluconeogenesis is formation of glucose from non-sugar substances. Tapos, nag-i-induce din siya ng glycogenolysis. Glycogenolysis is breakdown of glycogen to glucose from in the liver. Okay, so meron kang glycogenolysis and gluconeogenesis. Now, from these two, do you think mag-i-increase ang sugar ng patient? Yes. Diba? So, is it a good thing or a bad thing? Both. It's a good thing kasi meron kang energy for the body. It's a bad thing because magiging hyperglycemic lalo yung patient mo. In type 1 diabetes mellitus, kapag naging hyperglycemic masyado yung patient mo, what will the condition predispose to as a complication? It may lead to diabetic ketoacidosis. And that's what we want to prevent by giving more insulin para mas maraming sugar ang pumasok sa cells to help in reducing hyperglycemia caused by glycogenolysis and gluconeogenesis. Okay? So, more insulin is needed during times of infection kasi nga, we want to help the cells get more glucose and we want to prevent hyperglycemia. Okay? So, nasundan ba? Nasundan ba guys? Bakit nagkakaroon ng hyperglycemia during infection? Gets ba? Okay, sige. Yung iba, gets ba? Gets ba ng iba? Okay, sige. Okay, so, sige, let's move on. Screenshot ko na, lipat ko na yung 3, 2, and 1. Next, Nurse Nefer teaches Yahoda, who is newly diagnosed with diabetes insipidus. Okay. About the prescribed intranasal desmopressin. Which statements made by the client indicate understanding? Therefore, we will find or we will look for the correct answer. So, ano raw ang tamang sinabi about the desmopressin sa diabetes insipidus? Ano ang diabetes insipidus? Diabetes insipidus is your too little or no or tawag dyan, non-reactive to
antidiuretic hormone, which leads to diuresis, which is unresponsive to fluid challenges. Ibig sabihin ng fluid challenges, hindi mo na pinapainom, ihi pa ng ihi. Okay? Yung ihi niya, yung dinadiuresis niya, is severely dilute. Okay? Eh di ba kapag walang tubig sa katawan natin, yung ihi natin is concentrated. Di ba minsan ang hapdi umihi, tapos sobrang madilaw. Sa kanila, kahit kulang na yung fluids nila, ay hindi pa rin hindi pa rin madilaw yung ihi nila. White. Clear talaga. Therefore, wala kasing ADH to prevent diuresis. Now, desmopressin is given to give, tawag dyan, give synthetic ADH. Kumbaga, artificial ADH siya to prevent diuresis. Okay? So, which of the following answers is correct? A, the medication will turn my urine orange. No. Sino to? Sino to? That is rifampin. Okay? Red-orange yung rifampin, which is seen in tuberculosis. Letter boy, I should decrease my oral fluid intakes when I start this medication. Tingnan natin. Letter C, the amount of urine I should make should increase if this medication is working. No. Tingnan nyo nga. Nagbigay tayo ng ADH, oh. Tapos mag increase. No, mali yan. Letter dog, I need to follow a low-fat diet to avoid pancreatitis when taking this medicine. Okay, hindi natin sure yan. So, anong sagot? Letter boy, I should decrease my oral fluids when I start this medication, or letter dog? Anong sagot? The answer is very good. The answer is letter boy. Si letter dog, walang connect yan. Bakit letter boy? Coach, kulang nga siya sa fluid. Remember, desmopressin is a synthetic ADH. Also, desmopressin, para siyang kapatid ni vasopressin. Okay? Desmo will cause vasoconstriction plus fluid retention. Eh kung magbigay ka na magbigay ng fluids dyan, edi wala na. Nag-fluid congestion ka. Nag-fluid overload ka. Okay? So that is the reason why you will not do increased oral fluid intake with desmopressin. Okay? So screenshot nyo na yan. Lilipat ko na yung 3, 2, and 1. Number 6, Citlali with type 1 diabetes mellitus calls nurse Mabuika to report current episodes of hypoglycemia with exercising. Which statements by Citlali indicates that an adequate understanding of the peak action of NPH and insulin and exercise is what? So, dito tayo nalilito na. Dito tayo nalilito. Sige nga, ano sagot? Sa types of insulin. Yan yung memorization eh. Ano sagot? Ano sagot dito? Okay. Okay. Ay, sorry. Oops. Napipindot. Okay lang. Give me 1 minute. May re-replyan na ako sa group. Sagutin nyo lang ha, sagutin nyo lang. Okay. Hello? Hello? Okay, sige. Okay, so yun yung mga answers ninyo. Okay. Now, ito,
Sa types of insulin, wala na tayong choice kundi to memorize this one. So, ang sinabi natin, NPH, di ba? NPH, what is NPH? It is neutral protamine hagedorn. Okay? So, NPH is a type of intermediate acting insulin. Okay? So now, when it comes to insulin, yung mga peak nila, dyan magti-take effect talaga yung therapeutic effect nila. Kumbaga, dyan magiging lowest yung blood sugar mo sa peak ng insulin action. Okay? So like I said, si NPH papasok sa intermediate acting. Why? Kasi, 'di ba, si rapid acting ito yung aspart, 'di ba? Ito yung aspart, apidra. Short acting dito papasok yung regular insulin, yung Humulin R. Intermediate acting dito papasok si tawag diyan, si NPH. Si long acting diyan papasok si glargine. Now, with your NPH, 4 to 12 hours, kailan best time mag-exercise ang patient? Ang galing ko na ito. Remember, 4 to 12 hours ang peak, di ba? Peak is 4 to 12 hours. Kailan siya best mag-exercise? I should not exercise since I am taking insulin. No. You need to exercise nga. Letter boy, the best time for me is to exercise after breakfast. Tingnan natin. Letter C, the best time for me to exercise is mid to late afternoon. Tingnan natin. NPH is a basal insulin. Ano ang basal insulin? Ang basal insulin natin are your long-acting insulin. Why? Kaya nga siya tinawag na basal. It's because wala siyang peak. Nasa base level lang siya. Hindi siya yung talagang tataas, hindi siya yung talagang bababa. Sakto lang lagi. It's the normal insulin of the body. Okay? Yung normal level ng insulin sa body kahit di kumakain, that's your basal insulin. Okay? So, what is the answer? B or C? Remember, ang peak natin is 4 to 12 hours. Breakfast natin, di ba, ang standard is 8 a.m. Tama? So, after 4 to 12 hours, dun pa lang maganda mag-exercise. Now, si insulin, hindi talaga siya, or rather si insulin, hindi talaga siya nagpipeak sa dulo. Kumbaga, yung 4 to 12 hours niyan, ang peak talaga niyan is 4 to 6 or 8 hours. So right after the peak of 6 to 8 hours, the best answer is exercise ka right after the peak. Okay? So the answer is letter C. Okay? So screenshot nyo na yan. Lipat ko na yung 3, 2, and 1. Next, number 7. The nurse is admitting a client who is diagnosed with syndrome of inappropriate antidiuretic hormone and has a serum sodium of 94 millimole per liter. Which healthcare provider prescription should the nurse anticipate receiving? No, ano raw orders? Now, serum sodium is 94. Anong normal sodium level natin? Sodium level is 135 to 145. Tama? 135 to 145. Mababa ba siya? Yes. Now, ano sinasabi ko pa ulit-ulit? Kapag may kulang, dagdagan. Kapag may sobra, bawasan. Kulang ba tayo? Yes. Dagdagan ba natin? Yes. Administer vasopressin is not the right answer. Place the client in supine position? No. B or D? Now, letter boy, 0.45 sodium chloride. Is this isotonic, hypertonic, hypotonic? This is hypotonic. Remember, when it comes to fluids, 0.9% and wag plus nakakalito yan. Or lactated ringers, sila lang ang isotonic. Anything more than that, kunwari, 3%, 2.5,
D5LR or yung dextrose, 5% in lactated ringers. Ano pa ba? D5NM, D5MB, lahat yan hypertonic. Basta more than LR and more than 0.9. Now, less than those, 0.45, 0.33, hypotonic naman yung mga yun. Okay? So, if you will give a hypotonic fluid to a patient with 94 na serum sodium, you will further dilute the blood. Why? Kasi nga, hypotonic, ibig sabihin, mas mababa yung concentration niya sa blood, therefore, mas dadamihan mo pa yung fluid, mas palalabnawin yung sodium. Kumbaga, parang sa kape, malabnaw na nga yung kape, ay rather, wala na nga lasa yung kape, dinagdagan nyo pa ng tubig. Para magkalasa yung kape, dagdagan nyo ng kape. Huwag nyo dagdagan ng tubig kasi lalong mas mawawalan ng lasa yan. Therefore, the answer is letter dog. Bakit letter dog? It is syndrome of inappropriate antidiuretic hormone. Ibig sabihin, it is the exact opposite of your diabetes insipidus. When I say exact opposite, ang nangyayari sa syndrome of inappropriate antidiuretic hormone, di ba? Nagre-retain ka na nagre-retain ng fluids. Ibig sabihin, kapag nagre-retain ka na nagre-retain ng fluids, ay, ano ba yan? Yan. Kapag nagre-retain ka na nagre-retain ng fluids, di ba, SIAD, excess ADH, fluid retention, dilutes the blood, which leads to dilutional hyponatremia. Okay? Basta the answer is letter C. Okay? Pinapalabnaw mo yung dugo, ginagawa mong less concentrated, kaya mas nagiging hyponatremic yung patient mo. Okay? So, screenshot nyo na yan. Lipat ko na yung 3, 2, and 1. Number 8, a client with the diagnosis of DKA is being treated in the emergency department. Which findings support this diagnosis? Ano raw ang manifestations ng diabetic ketoacidosis? A, B, C, or dog? The answer is, letter A, tingnan natin, increase in pH. Acidosis na nga, oh, increase in pH. This is alkaline. Therefore, A is not the correct answer. Kasi, hahanapin nga natin yung mababa yung pH. Letter boy, deep rapid breathing. Tingnan natin. Letter C, decrease urine output. Tingnan natin. Letter dog, increase bicarbonate level. No, hindi pa tayo sure. Why? Hindi naman natin alam kung magko-compensate yung body mo. Okay? So, let's see. B or C. Remember, ang diabetic ketoacidosis, ay, sorry, na-control V ko. Ang diabetic ketoacidosis, ganito siya nangyayari. It happens in type 1 DM. Okay? Tapos after ng type 1 DM, ang mangyayari dyan is, kunwari yung patient natin does not take insulin. Okay? No insulin. Therefore, cells have no sugar or energy. Tapos, meron kang hyperglycemia. Okay? So, yung cells natin, pag walang glucose, ano gagawin nila? Cells will break down other sources of glucose. This is your fat. Okay? Therefore, fat breaks down. Ang mangyayari is, releases ketones as a byproduct. Okay? Pag nag-release ng ketone ang fat breakdown, what are ketones? Ketones are acidic. Therefore, kapag acidic ang ketones, meron kang diabetic ketoacidosis. Now, kapag meron kang diabetic ketoacidosis, kapag highly acidic ka, which
organ will immediately compensate for the acidity of the blood, for the acidosis. Lungs will immediately compensate. It will try to blow off your carbon dioxide, which is an acid. Therefore, kapag binoblow off niya yung carbon dioxide, increased ang RR, irregular breathing. Therefore, this will manifest as Kussmaul respiration. So, what is Kussmaul respiration? It is your deep, rapid breathing. Okay, so that is your pathophysiology of diabetic ketoacidosis. Okay, so screenshot nyo na yan. Lipat ko na yung 3, 2, and 1. Number 9. Inefa with hyperthyroidism has been given methimazole. Which nursing considerations must be associated with the disease? With the medication. Okay. Ano sagot? Ano sagot? Okay. So, methimazole is an anti-thyroid medication which blocks conversion and release of thyroid hormones. The problem with methimazole is highly hepatotoxic, renotoxic, and causes agranulocytosis. Yan. Okay? It causes agranulocytosis. Now, since methimazole causes hepatotoxicity, renotoxicity, and agranulocytosis, tingnan natin isa-isa. Take the medication on the stomach. No. Why? Kasi any drug na highly, parang ang lakas ng effect niya, hindi tayo basta-basta nagigib sa empty stomach. Kasi methimazole, ang tapang yan. Magkukos yan ng gastritis. Kasi toxic na siya sa liver, toxic sa kidney. Di toxic yan sa stomach mo. Okay? Letter boy, place the client on a low-calorie, low-protein diet. So, wala talagang connect yung low-calorie, low-protein. As a matter of fact, dapat nga high-calorie yan. Why? High-calorie dapat yan kasi meron kang hyperthyroidism. Tapos meron kang methimazole. Methimazole causes agranulocytosis. Therefore, you need more energy to fight off infections. Speaking of infections, let's move on to letter C. Instruct the client to report side and adverse effects such as sore throat, fever, and headaches. This is the answer why. Causes agranulocytosis. Okay? Yung letter dog is most likely for your radioactive iodine uptake or your RAIU na tinatawag. Okay? So, screenshot na yan. Lipat ko na yung 3, 2, and 1. So, last na tayo for your endocrine. The nurse is admitting a client who recently underwent a bilateral adrenalectomy. Okay? Which intervention is essential for the nurse to include in the patient's care plan? Okay. Pag sinabing bilateral adrenalectomy, tinanggal yung adrenal gland na nakaupo sa liver, sa kidney. Okay? So, what is the function of your adrenal gland ba? Adrenal gland, so isa-isahin natin, meron siyang sex characteristics. Why? Androgens. Okay? Meron siyang androgens. Ano pa? Sa adrenal gland, meron kang glucose breakdown. Glucose metabolism na. Glucose, fat, protein, nucleic acid metabolism. Also, adrenal gland, meron kang infection control. Yan. Okay? Bakit siya infection control? Kasi papahinain niya yung immune system
para hindi masyadong stressed yung body. Okay? So, kapag tinanggalan mo ng um, papahinain, papa-stabilize niya yung immune system para magkaroon ng infection control. So now, with bilateral adrenalectomy, tinanggal mo both. So sino ang magiging problem dyan? Prevent social isolation? No. Kasi hindi naman masyadong kita yung incision niyan. Okay? Consider occupational therapy? No. Why? Kasi occupational therapy, ito yung fine motor skills natin. Kumbaga parang yung pagsulat natin, yung pag-type natin, yun ang ina-address ng occupational therapy. Okay? So, yun. Next, discuss changes in body image. No, kasi hindi nga kita masyado yung incision niyan. Avoid stress-producing situations. Yes. Why? Kasi, di ba, tinanggal natin ang adrenal gland, therefore, ang mangyayari is, wala kang stress hormone. So pag na-stress ang patient mo, pag nasa stress ang body mo, walang magre-respond to the stress, walang magsisend ng signals na kailangan natin ng sugar, kailangan natin ng ganito, kailangan natin ng proteins, kailangan natin ng nucleic acids. Walang magsisend nun. Okay? So, yun. That is why, hindi dapat natin ilagay sa stressful situations ang patient na merong nag-undergo ng adrenalectomy. Okay? So, screenshot nyo na. Ililipat ko ng 3, 2, and 1. Malinaw ba guys? Malinaw ba ang ano? Endocrine? Wala namang problem? Naintindihan naman? Naintindihan naman ng endocrine? Uy, masa na kayo? Naintindihan nyo ba? Okay. Yung iba, naintindihan ba? Okay, sige. Okay, so number 11. Let's move on to your fluid and electrolytes. Which of the following detects the fluid volume of the body to release a certain hormone into the bloodstream in response to hypovolemia? Okay. Balik tayo sa basic anatomy and physiology. Anong sagot? Yung iba, anong sagot? Dali, I want to know your answers here. Dali, sagot kayo. Final na? Final na? Okay, sige. So, si A, B, C, or dog, tanggalin natin yung pinaka-obvious. Si stratum basale. Why? Stratum basale is the lowest layer, the epidermis. Yan lang, lowest epidermal layer. So, A, B, C. Okay, tanggalin natin yung next. Aortic arc baroreceptors. They detect fluid volume, but they do not release a hormone. So, hindi siyang sagot. Anong tanong? Nagre-release ng certain hormone. Okay. Ano pang isang tanong? Detects the fluid volume. Ito tanong ko sa inyo. Can the posterior pituitary gland detect the fluid volume?
Yes or no? Can the posterior pituitary gland detect the fluid volume? Yes or no? Uy, ano? Yes or no? Kaya ba ni PPG mag-detect ng fluid volume? Wala, nawala na. Dali, isang yes or no lang. Kaya ba niya mag-detect ng fluid volume? Yes, no, hindi sure. Ah, di raw sure. Okay, sige. Yes, no, di sure. Yon. Okay. Sino nagde-detect ng ano? Fluid volume? Hypothalamus. Di ba? Pero, the hypothalamus only senses dry or drying up of cells due to dehydration. Hindi siya ang nagde-detect ng fluid volume. Okay? Hindi siya nagde-detect ng fluid volume, ha? Lalong hindi si posterior pituitary, si juxtaglomerular cells. Sino ba si JG cells? Di ba sa glomerulus natin, pag ganyan siya, tapos may mga vessel-vessel dyan, tapos may palabas. Itong part na to, ganito siya. Vessel yan na blood vessel. Tapos, may mga cells dyan. Yung cells na yan, sine-check nila. Uy, ilan na yung blood volume mo? Ilan na yung blood volume mo, be? Kaya ba? Kaya ba mabuhay o medyo konti? Kapag na-detect niya na konti lang, anong hormone ang i-release ng juxtaglomerular cells? Alam na alam nyo to. Anong hormone ang nire-release? Nope, it's not the RAS. Anong hormone? Nope, it's not aldosterone. Very good, it's renin. These cells detect fluid volume, releases release renin. Once ma-release ang renin, sunod-sunod na yan. Renin, angiotensinogen into angiotensin 1. Angiotensin 1 converted by ACE or your angiotensin converting enzyme. Pag na-convert ni ACE, ano mangyayari? Converted into angiotensin 2. Pag na-convert into angiotensin 2, ano mangyayari next? I-release naman si aldosterone, which provides super vasoconstriction, super fluid retention. Okay? So the juxtaglomerular cells, sila ang gumagawa nun, not the posterior, not the hypothalamus. Okay? So, screenshot nyo na. Nilipat ko na yung 3, 2, and 1. After nito guys, bladder break tayo, okay? Nurse Aoife is assessing Flint's, an 8-year-old male who hasn't drunk any fluids on the past day after being lost in the woods. How would Nurse Aoife best assess Flint's for his dehydration? Okay, so since 8-year-old yan, remember, ang skin ng mga nakakatanda nating patients, hindi na masyadong elastic. So kapag chinek mo yung skin turgor, hindi accurate yan pag chinek mo sa bandang forearm. Di ba ang skin turgor natin, chinecheck yan by pinching the forearm. Titingnan natin kung kapag kinurot yan, magsistay siyang nakakurot. Di ba? Yung skin natin, pag mababa, tapos pininch natin pag ganyan, dapat babalik din yan. Pero sa patients na dehydrated, kapag nag-pinch ka dyan, hindi agad-agad yan babalik.
Okay? That's the problem. Now, for your 8-year-old, hindi ka basta-basta pwede mag-pinch sa kanyang forearm kasi nga kulang sa collagen. Saan ka pwedeng kumurot? Pwede kang kumurot sa skin above the sternum. Okay? Kasi hindi naman yun masyadong exposed to sun, hindi yan masyadong nagagalaw. Therefore, hindi masyadong sira ang collagen sa skin ng sternum ng patient mo na elderly. Okay? So, screenshot nyo na yan. Ilipat ko na in 3, 2, and 1. Sige, last na to bago tayo mag bladder break. On the other hand, Nurse Columbina is assessing 30-year-old Marionette who drank 6 liters of water in a single day as a dare by her friend Polonia. The physician ordered Nurse Columbina to give 20 milligrams of furosemide now, intravenously. Nurse Columbina knows that this drug acts on which of the following? So, saan nag-act ang furosemide? Diba? What is the drug class of furosemide? Furosemide is what is furosemide? It is, anong ano niya? Okay. What type of diuretic? Maraming diuretics eh. Meron thiazide, merong potassium sparing, merong very good loop diuretics. So, from the clue itself, from the word itself, loop diuretics, meron ka ng clue, the word loop, loop, loop of Henle. Sa loop of Henle, nagwo-work ang furosemide to prevent sodium and water reabsorption in the ascending loop of Henle. Okay? Therefore, the answer is letter C. Screenshot nyo na. Bladder break muna tayo, guys. Bladder break muna until 8:12. Okay? Bladder break muna until 8:12. If ever na meron kayong questions, please feel free to chat lang. Okay?
Hello guys, hello? Hello? Hello, rinig ako? Hello, rinig naman? Okay, sige. Okay, so let's resume. Let's resume with number 14. A patient was admitted with a serum sodium of 129. The physician has ordered zero point 0.3 normal saline to be administered for the patient. Nurse Alice must carefully monitor for what? Okay, so ang sodium level daw niya is 129, tapos in-orderan ng zero point 0.3 normal saline to be administered. Okay, anong answer? Ano sagot? Okay, so letter A ang sagot. Okay, tingnan natin. So, mababa masyado ang 129, di ba? 0.3 normal saline is hypertonic. Tama? Ibig sabihin, water will flow from the blood to the tissues. Okay? Ibig sabihin, yung blood concentration, mas mataas siya sa concentration ng tissues. Ibig sabihin, with the power of osmosis, yung fluid sa blood, yung fluid part ng blood, ay mapupunta yan sa tissues. Therefore, yung fluid ng blood mapupunta sa tissues, sinong organs ang very prone to that sort of osmosis? Very prone ang brain. Okay? Very prone ang brain. Ibig sabihin, pag ang brain natin nalagyan ng fluids, ang tawag nun is cerebral edema. With the power of Monroe-Kelly hypothesis, the brain should not exceed in brain tissue, it should not exceed in blood, and it should not exceed in CSF. Now, pag dinagdagan mo ng water yan, mako-compress ba yung brain tissue mo? Yes. Once makompress ang brain tissue, what will happen? The brain will not function properly. It will cause altered level or decreased level of consciousness. Okay? So that is why kapag dating sa hyponatremia guys, sa hyperkalemia or hyponatremia, sorry, hypernatremia or hyponatremia, always the number one sign and symptom of those two imbalances sa sodium is altered level of consciousness. Aling hyper or hypo? Ano yun? Anong hyper or hypo? Natremia ba? Ano yun? It's hyper. Ay, sorry, point 3 pala. Nasa isip ko 3. It's hypo, sorry. Nasa isip ko is 3%. Dapat walang point 3 yan. Yan, 3%. It's not point 3. Okay, thank you sa correction. Okay, so that is 3%. Okay, so ayan. Kapag hypernatremia or hyponatremia, always ang magiging sign and symptom niyan is brain issue, particularly altered or decreased level of consciousness. Okay? So, screenshot nyo na. Ililipat ko na yung 3, 2, and 1. 15. Sandrone is currently resting on her bed when Nurse Piero entered her room and will assess her. Okay. Sandrone told Nurse Piero that she noticed her legs to be swollen. Nurse Piero palpated her foot and left an indent on her foot. Which of the following must be focused on with regards to the assessment? Okay. Heart chambers. Remember, ito lang ang ikutan ng blood sa heart. Kunwari, isa kang red blood cell.
Inverse relationship yung sodium and potassium? Sometimes. Sometimes. Kasi, ito yan. Potassium is very, what do you call that? It is very abundant intracellularly sa loob ng cell. Pero sa blood, konti lang. Hindi, yes, may effect yung level ni sodium kay potassium. Pero not as severe as that of phosphorus and calcium, hydrogen and potassium. Okay? So may effect pero hindi masyado. Okay, so now, kunwari, isa kang red blood cell. So isa kang red blood cell, kagagaling mo lang sa liver. Okay? So nasa body ka. Pag galing ka sa body, pabalik ka sa heart, dadaan ka sa vena cavas. Okay? Dadaan ka sa vena cavas. Now, pag dumaan ka sa vena cavas, saan ang punta mo? Right atrium. After the right atrium, you will pass through the tricuspid valve. After the tricuspid valve, you will pass through your right ventricle. After the right ventricle, you will pass through the pulmonary valve, and then the pulmonary artery, and then the lungs. After the lungs, babalik ka na sa pulmonary veins. After the pulmonary veins, papasok ka sa left atrium, and then the bicuspid valve, and then the left ventricle. After the left ventricle, dadaan ka sa aortic valve. And then lastly, from the aortic valve, dadaan ka sa aorta, and then back to the body. Okay. Paikot lang yan. Imagine niyo lang. Okay? Paikot lang yan. Sorry, medyo sinisipon. Okay, so pag paikot lang yan, tingnan natin, in the question, may indent daw siya sa foot. Therefore, there is a problem with your body. Okay? May problem ka dito, may problem ka dito. Ibig sabihin, nag-backflow yung blood from one part of the heart back to the body. So yung arrow natin, pag ganyan. Okay? Kasi yung blood natin pabalik. Now, sino yung pinakamalapit na ventricle? Vena cava, right atrium, tricuspid, right ventricle. Therefore, if this is the problem, babalik yung blood pag ganyan, papunta dito sa body. Therefore, the answer is right ventricle. Right atrium, pwede. Pero it does not necessitate further assessment. Kasi right atrium nyo, it will easily fail kapag nag-fail yung right ventricle. Kumbaga, the ventricle pumps the blood from the body to the lungs. Okay? So, siya talaga ang responsible. Kaya right ventricle ang sagot. So, screenshot nyo na. Lilipat ko na in 3, 2, and 1. The laboratory results of Sandrone came back. And Nurse Piero looked at them. It shows that Sandrone's right ventricle has an ejection fraction of 39%. Which of the following nursing interventions must Nurse Piero prioritize? A. Elevate the legs above heart level. B. Weigh Sandrone at the same time with the same clothes every other day. C. Administer the ordered vasopressin to run for 5 hours. D. Raise the head of the bed. Okay. Ito. Ejection fraction. Ang ejection fraction nyo, basically, is the left ventricular and diastolic pressure divided by the stroke volume times 100. Hindi nyo na kailangan malaman yan. Pero, kung gusto nyo maging critical care nurse, yan ang mga kailangan nyo malaman. Okay? So, left ventricular and diastolic pressure divided by the stroke volume, baliktad, sorry. It is the stroke volume divided by left ventricular and diastolic pressure times 100. Okay? Kasi stroke volume, di ba? It is the amount of blood pumped from the ventricle. Left ventricular and diastolic pressure is the amount of blood right before the contraction or at the end of diastole.
Therefore, ang tinitingnan sa ejection fraction, ilang percent ng blood ilang percent yung blood na nasa left ventricle ang napapump outside of the body. For example, sa stroke volume mo, na-expel niya is 80 ml. Pero sa left ventricular end diastolic pressure mo, meron kang 150 ml. Therefore, that is equal to 80 divided by 150. That is 53.33 times 0.5333 times 100, that is 53%. Therefore, the ejection fraction is 53%. Now, the normal ejection fraction is 55 to 70%, depending on the book. Okay? So that is the normal ejection fraction. Now, 39 is very low. Ibig sabihin, there is a problem with the ventricles. There is a possible myocardial infarction, there's a possible heart failure, there's a possible ventricular failure. Now, hindi natin alam which of the following, pero sure lang tayo sa interventions natin. Tingnan natin. Letter A, will we elevate the legs above heart level? Isipin ninyo, mababa ang ejection fraction. Ibig sabihin, hindi niya nalalabas lahat ng blood in the ventricles. Ibig sabihin, yung blood na ipon sa ventricles. Tapos, i-elevate mo pa yung legs above the heart. Yung preload or yung blood from the legs, papupuntahin nyo pa sa heart. Lulunurin nyo ba yung heart? Yes, this will cause congestion. Okay? It will cause congestion. Letter B, waist Sandrone at the same time with the same clothes every other day. Tama naman. Pero mali. Why? Every other day. We must weigh Sandrone every day to see if meron kang fluid congestion. Okay? C. Administer the ordered vasopressin to run for 5 hours. No, there is no indication that vasopressin is needed. Therefore, you must, what's that? You must raise the head of the bed. Why? Kasi we are fighting congestion. We are fighting cardiac congestion. We are fighting pulmonary congestion to help the patient breathe properly. Okay? So, therefore, the answer is, what's that? The answer is letter dog. Okay? So, screenshot nyo na. Ilipat ko na yung 3, 2, and 1. 17. Nicole, who has fluid overload, has been taking a diuretic for the past 2 days and now experiences these changes. Which change indicates to the nurse that the diuretic is effective? Okay. Ano raw mag-i-indicate na effective ang diuresis ni Nicole? Ano sagot? Ay, paano po yung may question lang, sagot. Paano po if mataas na normal level po yung percent, ano po possible na management? Pwedeng, kapag mataas yung percent, may cases na ganyan. Kapag masyadong mataas yung percent, there's no problem. Ang masama kasi kapag mababa, kapag mataas yung percent, ibig sabihin na perfuse yung organs. Now, here's the thing. Kapag masyadong mataas yung percentage ng ejection fraction, ibig sabihin maraming blood yung lumalabas. Tama? You will check for signs of congestion pa rin. Kasi the blood na nilalabas ni left ventricle, lahat ng blood nun lumalabas. So baka sobra-sobra yung nare-receive ng body. Check nyo. Meron ba cerebral edema? Meron bang pulmonary edema? Hepatomegaly? Splenomegaly? Yun yung mga i-check ninyo. Now, pwede rin ganito. Pwede rin na yung heart is compensating kapag masyado mataas yung ejection fraction. How? Pwede kasing hypovolemic shock yung patient. Okay? Di ba sa hypovolemic shock, konti lang yung blood ni patient. In this case,
yung heart nyo, gagawa siya ng paraan. Makikita niya, hypovolemic shock yung patient. Sige, if-forcefully contract ko yung sarili ko para lahat ng blood lumabas. Kunwari, yung stroke volume mo ay yung left ventricular and diastolic pressure mo sa patient na may hypovolemic shock is only 60 ml. Therefore, ang magiging stroke volume mo sa normal na heart na nasa hypovolemic shock will be around 55 ml, 50 ml. Mataas masyado yung ejection fraction, pero mababa yung perfusion. Therefore, ang management mo for high ejection fraction, check mo anong cause. And if alam mo yung cause, check mo kung may signs and symptoms na iba. Congestion, hypovolemic shock. Kasi, depende naman yan kung anong underlying cause. Ibig sabihin ng high ejection fraction is the heart is functioning normally, it is compensating, pero there's something else happening kaya siya nagko-compensate. Okay? So, ayan. Sige. Okay, back to the question. Ano raw magsasabi na effective ang diuretic ni Nicole? Letter A, weight loss of, sorry. Weight loss of 7 pounds, pwede. Heart rate increased from 72 to 80? No, that is still the same. That's normal. Respiratory rate decreased from 20 to 16? No, that is normal pa rin. Walang nagbago masyado. Morning blood glucose decreased from 142 to 110. Walang kinalaman ang blood sugar sa fluid and electrolyte. Therefore, the answer will be letter A, weight loss of 7 pounds. Remember, 1 kilogram lost in the weight is equal to 1 liter lost in fluid. Therefore, kapag meron kang weight loss, possible indication yan of fluid loss. Okay? Kasi directly magkakakabit yung dalawang yan. Okay? So, screenshot nyo na. Ililipat ko na yung 3, 2, and 1. Wait lang. Saglit lang. Wait lang. Give me 1 minute. May sinasagot na ako sa work. Kasi naman, pag day off, huwag nyo ko i-chat. May experience nyo rin yan. Magiging nurse din kayo. May experience nyo yung ano, yung nasa bahay na kayo, day off, tapos i-chat pa kayo. Yung tatanong paano yung ganito, paano yung ganyan. Okay, sige. Number 18. A patient's serum sodium concentration is within normal range. The nurse estimates that the serum osmolality should be within what? Okay, ano sagot? Ano sagot, guys? Okay, very good. Gagaling ah. The answer is letter boy. Serum osmolality, ito yung, in layman's term na natin ha, in layman's term. Pagiging malapot ng dugo. The higher the serum osmolality, mas malapot yung blood. The lower the serum osmolality, mas malabnaw yung blood. Yun lang naman yun. Huwag na natin pahirapan sarili natin. Okay? So, screenshot na yan. Nilipat ko na yung 3, 2, and 1. 19. Nurse Jurin expects that the decrease in serum osmolality would occur with decrease daw ang serum osmolarity. Osmolality. Kailan siya mag-occur? DI, diabetes insipidus. Will this increase or decrease? This will increase. Hyperglycemia. Will this increase or decrease? Increase. Renal failure. Increase or decrease? Siyempre decrease. Uremia. Increase. Why? Kasi 'di ba, diabetes insipidus, nilalabas mo lahat ng tubig sa katawan mo, therefore, mas nagiging malapot yung dugo mo, nawawalan ng fluid. Sa hyperglycemia, sabi ko nga, ang glucose natin, malalaking molecule yan,
mas nagiging malapot, therefore, nag-i-increase. Renal failure, ibig sabihin, nare-retain mo yung fluids. Pag nare-retain mo yung fluids, mas nagiging malabnaw yung dugo, mas nagiging diluted, nagdi-decrease ng serum osmolality. Lastly, uremia, kapag nagkaroon ka ng mga nitrogenous waste sa body, mas nag-i-increase ang serum osmolality kasi dumadami yung nitrogenous wastes. Okay? Screenshot nyo na. Lipat ko na yung 3, 2, and 1. Okay, number 20. Nurse Ronova notes that a patient's urine osmolality is 980 milliosmoles per kilogram. The nurse knows to assess the possible cause of. Remember, urine osmolality is just somehow similar ang concept pagdating sa serum osmolarity. So ano ang normal urine osmolarity? The normal is, wala, sinisipon ako, sorry. The normal range is nasa bandang yan, 500 to 900 or 1,000. Remember, kasi 'di ba, nandiyan yung mga wastes natin. Okay? Nandiyan yung mga wastes. Ibig sabihin, medyo makapal yan compared sa blood. Okay? So, medyo nasa high side tayo, 980. Ano ang pwedeng cause niyan? Acidosis? No. Kasi wala namang kinalaman yan sa pagiging malapot ng urine. Fluid volume excess? No. Diabetes insipidus, lalong no. Hyponatremia, hindi tayo sure. Okay. Itong mga questions na to, minsan, mapapabura ka ng wrong answer. Kasi hindi natin sure. Okay. Fluid volume excess causes polyuria. Tama? Kasi may fluid volume excess ka eh. Hyponatremia may cause polyuria kapag delusional. Pero, hyponatremia is the best answer. Why? Meron kang, tawag dyan, hypovolemic hyponatremia. Ibig sabihin, ito yung mga nangyayari sa hemorrhagic shock. Okay? Kapag meron kang hypovolemia, mas nagiging concentrated ang urine mo, which causes increase in urine osmolarity. Okay? So, screenshot nyo na yan. Lilipat ko na yung 3, 2, and 1. Number 21. Okay na ba tayo sa ano? Fluid and electrolyte? O may tanong? Naintindihan ba o medyo ano, mahirap? Naintindihan naman? Okay, sige. Okay, so let's move on to your hematology. Now, number 21. Nurse Istaroth is preparing Asmodee for bone marrow aspiration. Okay, so bone marrow aspiration then. Asmodee asks Nurse Istaroth what she may expect from the procedure. Further teaching is needed if Nurse Istaroth says what. So pag further teaching, look for the wrong answer. Okay? Look for the wrong answer. So, bone marrow aspiration, remember, ito ang ginagawa para matingnan ang bone marrow mo. Kukuha ng sample, tapos i-analyze yung bone marrow with the cells and the tissues. Okay? So now, ito rin ang ginagawa sa bone marrow transplant, bone marrow aspiration.
Now, letter A. Kukuha po kami ng bone marrow ninyo malapit sa inyong balakang. Saan ang best site para makakuha ng bone marrow? Is either D, tawag dyan. Ano tawag doon sa ano? Yung sa curve ng ano natin? Saan yung best site? Letter P? Starts with the letter P? Ano tawag doon? Okay, very good. It's your posterior iliac crest. Para maging accurate, lagyan natin ng posterior superior iliac crest. Ibig sabihin yung pinakataas na part ng iliac crest natin. Plus your sternum. Okay? So, yan ang best sites. So, yung malapit sa balakang, that is correct. Kasi ito, malapit sa balakang yan, your iliac crest. Letter B, magbibigay po kami ng anesthesia kaya wala po kayo mararamdaman sakit. Pwede. Okay? Pwede. Letter C, baka may kaunting sakit kayo maramdaman kapag ginawa ang aspiration. Pwede. Sa procedure po, hihiga po kayo sa inyong tagiliran. That is correct. Therefore, tanggalin na si A, tanggalin na si dog. Now, sa board exam, pag may opposite choices, nasa kanila ang sagot. B or C, may sakit or wala? May pain or wala? Ano sagot? Meron bang pain or wala? Ano sagot, guys? May pain or wala? The answer will be letter boy. Ay, sorry. Baliktad. The answer will be letter C. Kaya ano ba question? Di, nalito na ako, di ba? Pati ako nalito ako sa question ko. Tama si C, ang answer, letter boy. Ayan, okay? Why? Kasi discomfort for other patients is pain. Okay? Ito kasi yan. Yung needle na ipapasok sa skin, sa subcutaneous tissue, sa fascia, hindi yan masakit. Why? Kasi may anesthesia yan. The thing is, yung anesthesia, hindi yan naabot sa buto. So pag tinuhog yan sa buto, matigas ang bone, di ba? Pag tinusok yan sa bone, mararamdaman ni patient, uuga yan. Now, kapag nag-aspirate ng bone marrow, remember, the bone has blood vessels. May nerve endings dun, paunti-unti. Kaya di ba pag may fracture, masakit. Hindi lang naman sa fracture, hindi lang naman muscles ang napupunit, pati bone. Now, dahil nag-aspirate ka ng bone marrow, nag-vacuum ka sa loob ng bone. Pag nag-vacuum ka sa loob ng bone, madi-displace yung mga blood vessels, madi-displace yung bone marrow, it will trigger discomfort and it will trigger somehow pain. Okay? Therefore, not necessarily or not totally walang pain, merong pain, konti lang sa bone marrow aspiration. Okay? Tsaka syempre, yung paghugot ng needle from the bone, mararamdaman niya yun. Baka masaktan siya. Okay? So, screenshot nyo na. Lipat ko na yung 3, 2, and 1. Number 22. Skirk wants to be a dancer like Sarah G. She sees her commercial endorsing Sangobion, an iron supplement. She easily gets tired and decides to drink 3 tablets of Sangobion per day. 4 days later, she is brought to the ER presenting what? Nurse Child expects that the drug to be given for her is what? Ano sagot? Yung iba, ano sagot? Okay. Sige. So, ang iron toxicity happens kapag hindi tama yung intake mo ng iron. Hindi tama yung sinasabi na, ay, ang putla mo na, kailangan mo ng iron. No.
Iron is actually a prescribed drug. Nagiging OTC lang siya kasi mineral siya. Pero technically, hindi dapat yan ginagawang OTC. Why? Kasi it easily leads to toxicity. Okay? Iron toxicity will eventually lead to technically high hematocrit and high hemoconcentration, which will destroy blood vessel walls due to high pressure. And this high pressure will manifest as gastric bleeding, which will lead to bloody vomitus. And the drug of choice is Deferox or your deferoxamine. Digifab is the antidote for digoxin. Oh, sorry, baliktad. Digoxin. Flumazenil, sansiflumazenil, it is an antidote for benzodiazepines. Naloxone is for your narcotics. Okay? So that is your iron toxicity. So, screenshot nyo na. Lipat ko na yung 3, 2, and 1. Which position would most help to decrease a client's discomfort when the spouse injects vitamin B12 using the ventrogluteal site? Nasagot. Naalala ko tuloy si spouse si Alice in Borderland. Napanood ko na kasi. Wala. Ayoko lang ma-spoil. Basta, buisit. Napanood niyo na? Alice in Borderland or hindi? Na-excite ba kayo o na-disappoint? Anyways, ventrogluteal site, ano sagot? A, B, C, or D? Okay, tandaan niyo lang, pag ventrogluteal site is letter A. Para hindi masyadong nakakontract yung muscles, hindi masyado yung resistance. Okay? So, screenshot nyo na. Ilipat ko na yung 3, 2, and 1. 24. Which of the following manifestations does Nurse Shilonen most likely observe in a client with Hodgkin's disease? Ito na ang ating mga cancer of the blood. Now, Hodgkin's disease. Hodgkin's disease. This is a reaction of the lymph nodes to carcinogens. And sa Hodgkin's disease, nag-mutate sila. Okay? Nag-mutate yung lymphoid cells. Now, pag nag-mutate yung lymphoid cells, ang mangyayari is this. Para siyang lupus. The cells get destroyed by waste products. Okay? And eventually, cancer cells grow. Tapos, they invade. Okay? Invade white blood cells. Therefore, nagiging prone sa infection ang patient. Now, with Hodgkin's disease, what is the difference to non-Hodgkin's disease? Ano meron sa Hodgkin's disease na wala sa non-Hodgkin's? Ano meron sa Hodgkin's na wala sa non-Hodgkin's? Anong types of cells? Yes, your Reed Sternberg cells. Which is more fatal and harder to treat? Hodgkin's, non-Hodgkin's. More fatal. Hodgkin's, non-Hodgkin's. No, it's non-Hodgkin's. Okay? More fatal si non-Hodgkin's. Now, sa Hodgkin's and non-Hodgkin's, meron tayong tinatawag na B symptoms.
Pagdating sa B symptoms, sinasabi sa B symptoms, behave, B for behave. Huwag kayong magdodrawing sa board. Okay? Yung B symptoms na yan, B for behave. Now, sa B symptoms natin, you have fever, night sweats, and unexplained weight loss. Also, sa Hodgkin's disease, it is non-painful lymph nodes. Okay? So, sige. Ano makikita sa Hodgkin's disease? Sweating upon awakening, tingnan natin. Hyperthermia, tingnan natin. Predictable weight loss, no. Unexplained nga eh. Painful enlarged, no. Nakalagay dito, non-painful. Sweating upon awakening, hyperthermia. Night sweats, hindi pasok si sweating. Therefore, the answer is hyperthermia or fever. Okay? Ang treatment sa non-Hodgkin's and Hodgkin's, well, chemotherapy. Any form of cancer, chemotherapy. Paano i-diagnose, coach? Any form of diagnosis. The best diagnosis is biopsy or scopy. Yung mga bioscope. Yung mga endoscope, cytoscope. Okay? Basta the best is biopsy. Para makita mismo what types of cells ang nag-grow sa loob. Okay? So, screenshot nyo na. Tapusin na lang natin number 25. Okay? Screenshot nyo na. Lipat ko na yung 3, 2, and 1. At least nakatatlong ano tayo. Nakatatlong systems. O sige, for number 25, sagutin nyo to. Last naman eh. Sagutin nyo. Huwag nyo yung mag-alala. Di-discuss pa naman na plastic. Chaska has been diagnosed with aplastic anemia. Which of the following statements of Chaska indicates a need for further teaching? Ano sagot? Aplastic anemia, need for further teaching. Obvious naman na, no? Huwag ka mag-watch ng... Very good. Letter C. Why? Kasi crowded. Aplastic anemia, tandaan nyo lang, aplastic anemia, ito yung friend nyo. Hindi raw siya diabetic, pero kung tumungga ng Coke, wagas. Plastic, di ba? Hindi ko na sasabihin sino yon. Basta, contractor yun. Okay. Anyways, aplastic anemia. Sa aplastic anemia, hindi kasi alam niyo yun. Nung alam niyo yun, magbo-board exam kayo para sumweldo. Tapos yung sweldo niyo ang laki ng kaltas. Ayoko maging political pero nakakapagod. Ito ginagawa ko sa inyo. May tax to, yung sweldo, pero sa kanila na napupunta. Tapos pag umulan, susuong ako sa baha. Wisit. Anyways, aplastic anemia. Okay. Ang focus natin are your RBCs, WBCs, and platelets. Hindi porket sinabing anemia is red blood cell lang. Pagdating sa aplastic anemia, ibig sabihin, lahat apektado. Okay? Wait. Wait. Para saan si red blood cell? Si red blood cell, di ba, is for your oxygen delivery. Oxygen delivery. Yun na yan. Si white blood cell, para saan si WBC? It is for infection. Si platelet, para saan si platelet? Platelet is for bleeding control. Now, for a plastic anemia, plastic is the source. Okay? Plastic, ibig sabihin, source. Letter A or A is absence. Therefore, absent yung source ng mga cells na yan. Kung absent yung source ng RBC, absent yung source ng WBC,
absence yung source ng platelet. Ibig sabihin, mababa ba lahat ng function nila? Yes. Therefore, kung wala kang oxygen delivery, you will have weakness, fatigue. Okay? Tapos, meron kang decreased organ oxygenation. Tama? Tama. Next, kapag mababa ang iyong WBC, ano mangyayari? The patient will be at risk for infection. Kapag meron kang platelet, meron kang platelet. Kapag mababa ang platelet mo, meron kang risk for bleeding. Therefore, ang intervention mo for RBC is promote rest, promote exercise, promote oxygen delivery. WBC, prevent risk for infection, and platelet, prevent bleeding or your bleeding precautions such as your letter A. Okay? Therefore, number 25, the answer is letter dog. Bakit? Letter A. Sino bang focus nito? Letter A. Soft bristled toothbrush, platelets. Tama? Raw fruits and vegetables. Sino focus nito? WBCs, infection control. Sino bang focus ni letter C? WBCs, di ba? Sino focus ni letter dog? WBCs din. Nausog lang yung letter D. C ang sagot. Okay? So, screenshot nyo na. That will be the last slide for today. And ayun. Huwag kayong mag-alala. Marami pa yan. Meron pang hima, musculo, respi, special senses. So far, yan para nagagawa ko. Okay, so thank you everyone. And I hope may natutunan kayo today. And meron ba kayong mga questions or clarifications? If wala naman, then dismiss na kayo. Pwede na kayo magpahinga. Thank you everyone and see you soon. Hold it tight. I will protect you from all around you. I will be here, don't you cry. For one so small, you seem so strong. My arms will hold you, keep you safe and warm. This bond between us can't be broken. I will be here, don't you cry. 'Cause you'll be